Isaias Kapitulo 7. Unang babala kay Ahaz. Nang ang hari ng Juda ay si Ahaz, anak ni Jotham, na anak ni Uzzias, ang Jerusalem ay sinalakay ni Haring Rezin ng Syria at ng hari ng Israel na si Pekah, anak ni Remalias, ngunit hindi sila nagtagumpay. Nang mabalitaan ng sambayanan ni David na nagkasundo na ang Syria at ang Ephraim, ang hari at ang buong bayan ay nanginig sa takot na parang mga puno sa kakahuyan na hinahampas ng hangin. Sinabi ni Yahweh kay Isaias, "Isama mo ang iyong anak na si Sear-Yashub at salubungin ninyo si Ahaz. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng padaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo sa dakong bilaran ng tela. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, huwag matakot at mabagabag. Huwag kang masisiraan ng loob dahil sa nag-aalab na puot ni Rezin ng Syria at ni Pekah na anak ni Remalias. Ang dalawang iyon ay parang dalawang putol na kahoy na umuusok ngunit walang apoy. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria, ang Israel at ang anak ni Remalias, at kanilang sinabi, lusubin natin ang Juda at sakupin ang Jerusalem. Gagawin nating hari doon ang anak ni Tabiel. Ngunit sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi ito mangyayari. Sapagkat ang Syria ay mas mahina kaysa Damasco na punong lungsod niya. At ang Damasco ay mas mahina kaysa kay Haring Rezin. Ang Israel naman ay mawawasak sa loob ng 65 taon at hindi na ito ibibilang na isang bayan. Malakas pa kaysa Israel ang lungsod ng Samaria na punong lungsod nito. At ang Samaria ay mas mahina kaysa kay Haring Pekah. Ikaw ay mabubuwal kapag hindi naging matatag ang iyong pananalig sa Diyos. Ang palatandaan ng Emmanuel. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz. Humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos, maging ito ay buhat sa malalim na libingan o sa kaitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi, hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo, sambahayan ni David. Hindi pa ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao? At pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok? Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang haring kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw at ang iyong bayan, pati na ang sambayanan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pagdaranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi mo pa nararanasan mula nang humiwalay ang Ephraim sa Juda. Sa panahon ting iyon, tatawagin ni Yahweh ang mga Ehipsyo na parang mga langaw mula sa malalayong batis ng ilog Nilo, at ang mga taga-Assyria na gaya ng mga pokyutan. Darating ang mga ito at maninirahan sa matatarik na bangin sa mga lungga ng malalaking bato.
at sa lahat ng dawagan at mga pasulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mga ahit mula sa kabila ng ilog Euphrates, ang hari ng Assyria. Aahitin niya ang buhok mo sa ulo pati na ang iyong balbas, at gayon din ang balahibo mo sa buong katawan. Sa araw na iyon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang dumalagang baka at 2 tupa. Sa dami ng gatas na makukuha, ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahong iyon, ang ubasang nooy may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 salaping pilak ay magiging dawagan at puro tinikan. May dalang palaso at pana ang papasok doon, sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng mga tinik at dawag. Wala nang pupunta doon upang magbungkal ng lupa, sapagkat mga tinik ay sanga-sanga na. Pagpapastulan na lamang iyon ng mga baka at tupa.